Okay mga ka-riders, kamustahin po natin ang mga high-end na scooter ng Motorstar. Pumili lang po ako ng dalawang maxi scoot ng Motorstar. Para sa akin, angat po ang dalawang ito dahil sa kisig at ganda ng kanilang mga kulay. Okay, papakilala ko po muna. Una, itong si Easy Ride 150Q na FI at Easy Ride 150P na carb type naman. Pareho na po nating na-review ang mga motor na to, pero yung pong mga naunang kulay. Kaya para sa mga di pa po nakakakita ng kulay matte blue at glossy blue na maxi scoot ng Motorstar, huwag po kayong aalis at tututukan po natin na mabuti ang dalawang ito. Okay, linawin ko lang mga ka-riders, hindi po natin pagsasabungin ang dalawang ito dahil yan po ay magkapatid. Pero syempre, mas mataas po ng konti ang presyo ng Easy Ride 150Q dahil FI na nga po siya. At kung saktuhan lang naman po ang ating budget, okay na rin po ang carb type na Easy Ride 150P. Unahin na po natin yung kanilang presyo. Okay, dito po sa Easy Ride 150, meron po siyang suggested retail price na 71,000. And then dito po sa Easy Ride 150Q na FI, 75,000. So ayan, pag-isipan nyo po, lamang lang po ng 4,000 pesos ang FI na Easy Ride 150Q. Sa installment po, yung kanilang zero interest na option, pagda-down po tayo ng 23,100 sa 150P at 24,300 naman po sa 150Q na FI. And then sa 18 months po niya, unahin po natin dito sa 150Q na FI, 3,317. And then sa 150P naman po, 3,161 monthly. And then sa 12 months, sa FI na 150Q, 4,775. Sa Easy Ride 150P, 4,542. And then sa 6 months po, 9,150 sa FI at 8,683 naman po sa 150P na carb type. Kung ibang kulay po ang kursunada nyo, unahin po natin yung mga available na kulay dito sa Motorstar 150P. Dito po, meron siyang glossy blue, meron din pong glossy red, at saka black and white. At dito naman po sa Easy Ride 150Q na FI, meron po siyang matte blue, meron din pong glossy red, glossy black, at saka glossy white. Okay, ito po yung ating glossy white na FI. And then ito, nakita ko meron palang kulay red. Okay. So ang wala lang po dito, yung kanilang glossy black na Easy Ride 150Q. Nag-stand out po talaga ang matte blue. And then check po natin yung kanilang mga headlight. Unahin po natin dito kay FI na 150Q. All LED po ang kanyang mga headlight. And then itong nasa gitna po, meron siyang passing light. Isa sa kanyang safety features po. And then dito naman po sa Easy Ride 150P, projector lamp din po siya pero LED na rin. Ayan, meron po siyang high beam, low beam, 4 na projector lamp. At napansin ko, medyo wider po yung kanyang headlight. And then yung DRL niya, maganda rin po ang forma dito sa taas. And then ang DRL naman po ng 150Q ay nandito sa ilalim ng kanyang headlight. And then sa kanila naman pong taillight, mas naaangasan po ako sa taillight ng Easy Ride 150Q FI. Naka-vertical po yung position ng kanyang turning signals. All LED rin po siya. Ayan yung kanyang stoplight, taillights. And then dito naman po sa 150P, okay, kakaiba rin naman. At all LED rin po. Nakabukod yung kanyang turning signals. And then dito po yung kanyang taillight at ito ho ang kanyang stoplight, itong dalawang red na nasa gitna. And then balik po tayo dito sa kanilang mga gulong. Unahin po natin sa front tire, meron pong sukat na 130 by 60 by 13. And then Wanshing tire po ang brand dito, na tubeless na naman po siya. And then kulay matte black po yung kanyang mugs. And then gawa rin po siya ng alloy. And then meron po siyang single disc. May kasama pong speed sensor, single piston caliper, and then telescopic fork na front suspension. And then dito naman po sa 150P, check natin yung size ng kanyang gulong. Okay, meron po itong sukat na 100 by 80 by 14. And then ayan, tubeless din po siya. And then Wanshing brand din po. And then telescopic fork na front suspension. And then single disc na meron pong dual piston caliper. And then sa kanyang dimension po, dito sa kanyang front view, mas malapad po ang 150P. Then sa visor naman, almost the same po sila ng length ng kanilang mga windshield.
And then dito naman po tayo sa rear tire ng Easy Ride 150 Fi. Okay, same size po siya ng front tire. Meron po siyang sukat na 130 by 60 by 13. And then ito maganda sa kanya, naka single disc na rin po sa kanyang rear brake, na meron din pong dual piston caliper at dual shock absorber sa kanyang rear suspension. And then dito naman po tayo sa rear tire ng Easy Ride 150P. Medyo malaki po ang diameter ng kanyang gulong, nasa size 14 po ito. Ayan, ang sukat po niya ay 120 by 70 by 14. And then kaparehas ng braking system dito sa 150Q. Nandito rin po sa left side yung kanyang disc brake. Ayan, naka single disc na meron din pong dual piston caliper at dual shock absorber sa kanyang rear suspension. At ito ho ang maganda sa Motorstar, hindi ho nila inaalis ang kanilang mga kickstart. Dito po sa crankcase ng Motorstar 150P, kulay black po ang kanyang kickstart. And then yung kanyang crankcase, iba rin ang kanyang design, di ba? Magkaiba ang kulay, gray at saka black. And then mas malaki po ang CVT or crankcase ng Motorstar 150Q. Ito po yung kanyang kickstart. Then may plastic pa yung kanyang crankcase, di ba? And then isunod po natin itong kanilang mga foot peg. Panalo naman po ang foot peg ng Easy Ride 150P dahil po malapad siya, alloy kahit walang rubber. Ayan, maganda siya apakan at hindi dudulas ang ating mga paa. At saka pulido ang pagkakagawa niya, hindi po siya nakausli. Hindi katulad ng iba, medyo angat, di ba? Dito ho, lapat na lapat siya. Okay, dito naman po sa Easy Ride 150Q. Alloy din po yung kanyang foot peg pero mapayat lang po siya. At hindi siya masyadong lapat, ano po, pero okay lang naman, hindi naman siya talaga nakausli. Yun lang, pareho pong walang kill switch yung kanilang mga side stand, kaya ingat-ingat lang po tayo mga ka-riders. And then sa center stand, almost the same lang po sila ng size ng kanilang mga bakal. Hindi naman po masyadong payat, hindi rin naman katabaan. Okay, sunod ko naman po itong kanilang mga muffler. Unahin natin sa Easy Ride 150 Fi. Okay, dito po napansin ko mas malaki po yung kanyang heat guard na plastic. And then mataba po yung kanyang mismong stock na muffler. Dito naman po sa Easy Ride 150P, pansin ko medyo malaki din naman po yung kanyang heat guard pero mas mahaba lang po talaga ang 150Q. And then almost the same din sila ng taba ng kanilang stock na muffler. And then mas maangas po ang pang cover ng Easy Ride 150Q. Mapapagkamalan po natin na naka-radiator na siya dahil po sa design ng kanyang pan cover. And then dito naman po sa Easy Ride 150P, wala po siyang pan cover. Diretso na po sa kanyang cooling system. Ayan, na air cooled. Then pagdating naman po sa kanilang mga bracket, panalo naman po ang Easy Ride 150P. Meron na po siya ritong top box ready. Tatanggalin lang po natin itong kanyang cover. Naandyan po yung kanyang mga kabitan ng bolt. Wala na tayong bibilin na bracket. Ready na siya. Unlike dito po sa Easy Ride 150 Fi, ito, kailangan pa natin bumili ng bracket para kung maglalagay po tayo ng top box. Ayan, glossy black po ang kulay ng kanyang grab bar. Okay, pareho naman po fully digital ang kanyang mga instrument panel. Unahin lang po natin dito sa Easy Ride 150Q. Dito po, medyo square lang po ang kanyang instrument panel. Pero dito naman po sa 150P, malapad po siya at medyo stylish siya, di ba? Maganda yung kanyang pagkaka-design. And then pagdating sa kanyang naked handlebar, syempre, obviously panalo itong si 150P. Naka-chrome na po siya. And then maganda po ang pagkakaayos ng kanyang mga cable, very organized ang pwestuhan. Dito naman po sa 150Q, okay, almost plastic po yung kanyang pairings dito. So depende na po sa taste nyo kung alin dyan sa dalawa ang inyong kursunada. Pero pareho talaga silang mga gwapo. And then hindi na tayo mamumroblema sa baterya ng remote dahil hindi naman po keyless ang dalawang motorsiklo na to. Pareho po silang naka manual key. Mas maganda naman po, less worries tayo or less hassle kapag nagka-problema sa baterya. O ayan po ang kanyang ignition. Meron na rin ho siya dito mga switch po ng kanyang seat and fuel. And then dito po lang po sa kabila, nasa gitna yung kanyang ignition dito po sa Easy Ride 150Q. And then nasa baba naman po yung kanyang
button ng fuel and seat. And then lamang naman po sa packet ang Easy Ride 150Q Fi. Dito po sa left side, malalim po yung kanyang packet. And then kasama na po yung kanyang USB ready na charging port. Wala na siyang takip. Ang may takip po itong kabila sa right side packet po niya. Ayan, check natin ha. Pag tag-ulan, dito tayo maglalagay ng ating cellphone. O ano ba mang gamit na ayaw nating mabasa. And then dito po sa packet ng 150p, isa lang po, nandito lang po sa left side. And then may cover naman po. Kasama na ng kanyang built-in na USB ready charging port. And then, yun lang, medyo makipot po yung kanyang packet. Isunod naman po natin yung kanyang fuel tank capacity. Unahin po natin dito sa 150Q na Fi. Dito po, ayan, meron po siyang 10 liters na fuel tank capacity. And then sa kanya naman po yung fuel consumption nasa 40 kilometers per 1 liter. Top speed naman po 105 kilometers per hour. And then dito naman po sa 150p, meron din po siyang 10 liters na fuel tank capacity. So pareho lang po sila ng 150Q ng Fi. And then sa fuel consumption po niya, dahil carburetor type pa rin po siya, nasa 35 kilometers per 1 liter. And then sa top speed, nasa 100 kilometers per hour. Check po natin yung kanyang underseat storage. Okay, obviously malaki po ang underseat storage ng 150p. Kasya na po rito ang isang full face helmet, saka isang case na Red Horse. And then check po natin yung underseat storage naman ng 150Q. Yun. Mas maliit naman po ito ng konti. Mga half face lang po ang po pwede rito, hindi po pwede rito ang full face. Pero mas maganda, bigas ang ikarga natin dito, di ba? And then sa kanyang upuan, panalo naman po ang 150p dahil camelback type na po ang kanyang tabas. And then maganda po yung kanyang mga tahi. Makapal din po yung upholstery ng kanyang stock na seat cover. And then syempre hindi siya madulas at nakahulma po sa ating pitan at hita yung kanyang tabas. At hindi ho tayo dadaustos dito kasi nakita nyo matambok po dito. Makakatulong po yan para wag tayong dumausdos. And then dito naman po sa seat cover ng Easy Ride 150Q Fi, medyo ordinary lang po siya na seat cover, pero ang maganda sa kanya, napakalambot po ng kanyang foam. And then malalim din naman po ang tabas. Ayan, wala nga lang po siyang mga stitches dito sa palibot ng kanyang upuan, pero overall ayan, magaspang din naman. Tanggalin na nga natin. Ayan, pino yung kanyang seat cover. Then hindi siya madulas. Although sa fuel supply system lang po sila nagkaiba, pero parehas lang din naman po sila ng engine type. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam. Pareho po sila naka-air-cooled sa kanilang cooling system. Sa fuel supply system nga lang po nagkaiba. Sa 150p carburetor at sa 150Q Fi naman po. And then 150cc displacement and Euro 3 compliant po sa kanyang emission control. Pareho lang po ang maximum power ng Easy Ride 150p at Easy Ride 150Q. Meron po silang 7.5 horsepower at 7,500 RPM. At maximum torque naman po na 7.7 Nm at 6,600 RPM dito po sa 150p. At 7.7 Nm of torque at 6,000 RPM sa Easy Ride 150Q Fi. Okay, may isa po tayong subscriber dito. Sir, ano nga name niya? JP. JP, sir, anong height nyo? 5'10". 5'10", okay. Ayan po ang forma ng Motorstar 150Q sa 5'10 po. Okay. Siyempre hindi ba sir umaabot yung tuhod nyo sa ano? Dito sa ano? Okay lang, may distansya pa ano? Okay lang, sakto lang ano? Malayo pa. Malayo pa. Sir, yun ang sa turning radius, abot ba yung ating handle grip sa hindi naman, kita? May clearance pa rin ano? Malaki yung ano niya, clearance ng pagpipili. Okay, hindi tayo mabubuwal ano? Sa preno sir, ayan. Okay naman.
Sa shock sir, medyo indayog na tayo. Okay lang eh. Dito sa likuran, ayan. Ayos. Medyo malambot nga ito. Sa natin. Oh, fully digital na yan sir. Yan yung panel. Panel eh. Oo. And then ma-observe po natin, very elegant na rin po sa kanyang decals. Minimal na po ang mga ginamit. Hindi na masyadong malalaki, di ba? Saka readable siya. And then sa emblem naman niya, ayan, premium din naman po. Naka-emboss na chrome. Pareho po sila dito sa 150p. Ayan, wala nang masyadong pansing kulay na ginamit. Kaya kung pagwapuhan at pamurahan din ng Maxi Scoot, sa tingin ko hindi nyo may iwanan. Itong dalawang Maxi Scoot na nasa likuran natin. Si Easy Ride 150Q Fi at si Easy Ride 150P Carb Type. Okay, hanggang sa muli. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Okay, pauwi na tayo eh. Pero umulan na. First time umulan po ngayong May 3, 2024. Maiibsan naman yung sobrang init, di ba? Kaya lang parang hindi siya tutuloy eh. Pero sana bumuhos na. Ayan, madilim ang langit.